mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Isang karangalan na makasama kayo 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang mga nangyayari at mangyayari sa Pilipinas. Dito lahat yan sa barangay tayo. In behalf of Kapitan Dondon Francisco, Kagawad Marie Formentera, and SK May Salazar, hello, hello, hello po sa inyong lahat. At katatapos lamang ng eleksyon, marami ho tayong pag-uusapan sapagkat ngayon po natapos na ang national and local elections, iba ng kabanata ang mga susunod. Oops, alam ko na ho ang iniisip ninyo. Pag-uusapan po natin ngayon yan. So, pag-uusapan ho natin ngayon, please bear with me kasi sa dulo po meron po akong mahalagang announcement po para sa inyo ukol sa barangay tayo. Pag-uusapan po natin ngayon, ang usapang politika, ang mga nangyari, kasi nagbabago na po yung landscape ng ating politika, no? Nagbabago na po. Nakita nyo naman ho itong nakaraang araw na iba na ang politika. Of course, tapos na. Ngayon, pupunta na tayo, malapit na ang June, 3 linggo na lang. So anong ibig ko sabihin dyan? Okay, yung term setting, pag-uusapan po natin. At marami kasing, marami tayong nasasagap na sa ating mga bubuwit kung ano-ano ang mga mangyayari sa June. Tutuloy ba yan? Hindi ba matutuloy yan? Of course, ang pagbabasihan lang natin, yung mga nangyari yung nakaraan at saka yung mangyayari sa ngayon. And ang pinaka-importante, abangan nyo po ang aking announcement sa bandang dulo po bago po tayo magtapos. Kasi importante po ang announcement ko para po sa show, sa programa ng Barangay Tayo at para po sa Golden Nation Network, ang aming pong istasyon. So, umpisa na ho tayo. Ano po? Itong nakaraang eleksyon, kung makikita ninyo, there was a big debacle. Ika nga, talagang massacre yung mga inaakala natin mga papasok ng mga sikat na mga artista. Hindi lang mga artista, pati yung mga matatagal na mga traditional politicians. Akalain ninyo, mali-mali yung mga surveys na lumabas. Halos kalahati, tumama kalahati, mali. Hindi na ako magtataka sapagkat merong mga politiko na nanalo at meron din mga politiko na natalo, mapapansin ninyo, hindi dahil sa personalidad nila, hindi dahil sa performance nila, natalo sila dahil sila ay nabansagang Duterte o nabansagan silang Marcos. Ayun ho, nakita nyo naman sa resulta. Yung mga ibang kumalaban sa mga Duterte, mga nagsitalunan. Yung mga iba naman mga kumapi sa Marcos, yung iba naman napag-initan ng mga Duterte, natalo. No? Or nanalo. Hindi ho ba? Kasi ano ba sa 12? 5 Duterte na alyansa, 5 Marcos na alyansa, at 2 Pinklawan o Dilawan o whichever you may call it, nakapasok po. At talagang there is an evolution or a revolution going on in Philippine politics. Hindi ho natin mapagkakaila na nagbabago na ang political landscape sapagkat ang bumoboto ngayon mga bata na, awan ng Diyos. Ang bumoto, nagpapanalo kay Bam Aquino and Kiko Pangilinan and even Rodante Marcoleta, mga bata, millennials at Gen Zs. Tama si Kapitan, yung mga bata tumingin sa performance, tumingin sa mga dating mga nagawa. Tinignan nila yung qualifications kung sasang-ayon. At maraming lumabas sa Marcos camp tsaka sa Duterte camp na meron mga nag-perform talaga. Performance speaks. Ika nga sinasabi ni Cap Dondon. Ganun pala yun, ano? Pati ako na bighani at na-shock sa resulta ng eleksyon sapagkat ina-expect ko ang laking shock ko. Sinabi ko mananalo si Manny Pacquiao. Nagkamali po ako dun eh. Inaamin ko naman eh.
Na-shock talaga ako kasi alam niyo na, yung sinasabi ko mga secret votes. Yung pero tumama naman tayo sa secret votes sa sinabi natin si Kiko Pangilinan, Manny Pangilinan tuloy. Si Kiko Pangilinan tsaka si Bam Aquino. Yan, may mga secret votes talaga, yung pinklawan ng mga tahimik lang. So, nanaig po yung mga silent majority na hindi maiingay sa YouTube, hindi maiingay sa Facebook, hindi maiingay ng mga vloggers or mga bloggers na tinatawag. Yun ho yung silent majority. At ang silent majority ngayon is no longer the masses. Ang silent majority ngayon, ang millennials tsaka mga Gen Zs, mga aral. So, salamat naman at lumabas kayo, mga youth, mga kabataan. Maraming salamat sapagkat nababago na natin ang ating politika. Natatalupan pala yun, ano? Yung pala yung generational war, o generational aspect na sinasabi, yung generation natin, mga 50 and up. Kung hindi kayo 50 and up, sorry hindi kayo ang sinasabi ko. Pero tayo mga 50 and up, natatalupan na tayo. And kumukonti tayo, of course, syempre. And then yung sumusunod sa ating mga millennials and Gen Zs, sila na yung malaking bulko. Sila na yung magpapalakad ng bayan natin. Sila na ang pipili. At nagpapasalamat ako na yung mga kabataan natin lumabas. Congratulations. Isa ko pang napansin, yung vote buying, vote selling, hindi umubra. Well, marami. Siguro ngayon, baliktad na, no? Kasi noon, 80% umuubra 20% hindi nananalo yung mga may qualified o ginusto ng tao. Ngayon, nag-50-50 na. Nagbabago na rin po. Kasi sa dami ng vote buyers, sa dami ng mga politikong namimigay ng boto, lahat na namimigay, pak. Alam mo, tinatapo na lang sa mga tao gano'n na, wala nang pakundangan, wala nang kontrol ang COMELEC, wala na tayong hiya. Pero hindi umubra. Sa karamihang mga lugar, hindi umubra. Napakaganda kasi may mga nanalo na hindi sila naglabas, tinanggap yung pera, at binoto nila. Yung gusto nila, okay na sa akin yun. Okay na po. Kasi meron nakapagsabi sa akin na foreigner, hindi ko na babanggitin. Of course, may nakapagsabi sa akin na, alam nyo, in our country, dun sa country namin, nag-umpisa naman kami ganyan Pagulo, vote buying. Talagang ang sagwa, lahat bumibili. Pero pag laon-laon, nung sinasabi ng mga vote buyers, ng mga namimili, wala rin pala performance talaga ang tinitignan. O kaya kung sino ka sa lugar ninyo, sa city mo, kung sino at ano ang pagkatao mo at kung meron ka nagawa, karamihan nyo ng mga nananalo, titigil yan. Maniwala kayo sa akin. Tama. Titigil yung vote buying na yan at tatakbo, bahala na. Papakita natin kung anong performance natin. Kaya doon masaya ako. I never thought na ine-expect ko na magiging malungkot ako after ng election kung sino magiging mananalo o matatalo. Pero nakita ko na medyo nababago na yung mga botante. Although ayoko pa rin ng tinatanggap, tapos iboboto mo yung gusto mo. Pero sige na, maganda kinalabasan In the end, wala nang mag-aabot kung ganyan. Maraming salamat mga kababayan. At unti-unti tayo nagbabago. So, ang pinaka-last lesson siguro dito, hindi na reliable yung surveys. Palagay ko, lumang relic na yan, lumang style na yan ng paano natin mabigyan o maatim o makita kung sino ang lamang. Siguro, hindi ko rin masasabi na yung first six, sure, kasi sa first six, nalaglag yung isang Tulfo Hindi ko maintindihan, nalaglag sina Abby Binay, nalaglag yung mga doon sina Lito Lapid, number 11 lang pala kinalabasan. Ang pumasok nga, lo and behold, si Bam Aquino, dinala ng mga Gen Zs, millennials, tsaka si Kiko Pangilinan, and Rodante Marcoleta na pumasok yata ang 7 or 8. So, hindi na reliable yung surveys. Siguro dapat hindi na natin masyadong binibigyang pansin kasi pinag-aawayan lang yan. At saka yung nagbibigay ng surveys, kagaya namin, nababash lang. Kasi lumang style Kahit sabihin mong science yan, lumang style. In the end, naging intuition Naging intuition na lang ang pagpili sa mga politiko pag ikaw ay isang political analyst. And I would like to say na, 80% ng nasa nahulaan natin, medyo pumasok po. Malaki lang pagkakamali ko talaga dun sa Manny Pacquiao na akala ko papasok. Pero it's a welcome surprise, of course. It's a pleasant surprise na ganun na nangyari.
So, tapos na ang politika at nanalo po, number 12, si Senadora Amy Marcos. So maraming nagsasabi na in-announce nga natin sa FB page, personal account natin na okay, ang susunod na eleksyon or baka walang eleksyon is ito, matutuloy ba ang BSKE sa December 1, 2025. Maraming nagko-comment na nanalo si Manay Amy, senadora ulit siya. Well, it doesn't follow, no? Kasi na-file na yan eh. Kahit naman natalo siya, babalik naman siya sa June eh. June ho kasi umpisa ng 20th Congress. So, mag-o-open ulit ang Senado. So, regardless kung natalo siya or nanalo, which is the case na nanalo nga siya, tuloy naman, kasi pinasa na ng Senado yung term setting nila 4 years. Pinasa na po nila yan. So, wala na hong problema yan sa Senado. Hindi na pag-uusapan sa Senate. Siguro ang pinakamagagawa na lang ni Senadora Amy at saka ng mga proponents ng term setting, mag-ikot-ikot sila at magtatawag sila at, uy, Kongreso, pasa nyo na. Kasi iniwan natin ang usapan, tatandaan ninyo, iniwan natin ang usapan, third reading na sa lower house, sa Kongreso. Doon ho tayo nabinbin. Kung naaalala ninyo, sinubaybayan natin yan. Wait lang po ha. Sinubaybayan natin lahat, sabay-sabay tayo nagpuyat. Nung third reading, last day na pinangako ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez na ipapasin na yun, hinihintay natin yung third reading, hindi pinasa. And prior to that, a week before that, sinabi ni Senate President Jesus Cordero na hinihintay na lang yung BICAM kasi papasa daw sa Kongreso. After several months na, yun nga, last month, bago mag-eleksyon, nagsalita na naman si Senator Jesus Cordero na pasado sa Senate, 4 years, ipapasa daw sa Kongreso, pero ang pagkakabanggit niya, second reading, hindi naman sa kinokore ko ang ating senador, hindi po. Pero tapos na sila sa second reading yung Kongreso. Third reading na, botohan na lang. So, kung papasa daw, di BICAM na lang. So, ang hihintayin natin sa June, ang bola nasa Kongreso. Yun po yun, nasa Kongreso po ang bola. Nasa Committee ng Constitutional Amendments sa Kongreso. Wala na sa Senado, naghihintay lang ang Senado ng BICAM. Hinihintay lang nilang maipasa yan para mag-BICAM. Kung pumasa sa BICAM, rather, sa third reading, I'm sorry, di siyempre, automatic, magba-BICAM sila. 2 weeks. June 1 na lang, mag-uumpisa ako ng June 1. Ang opening ng Kongreso. Up to June 13 yan. June 12, June 13. So that's 2 weeks. After nyan, tapos na ang 19th Congress, 20th Congress, papasok na. So kasama pa rin si Senator Amy doon. Pero pagka natapos yan, sa 19th Congress, ay itutuloy yan yung usapan na yan sa 20th Congress. May katotohanan yun, pero technically hindi. Legally speaking, pag hindi nila naipasa yan sa BICAM at hindi naging batas, hindi pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos, ang batas na yan at hindi naging Republic Act ngayong June 1 to June 13, itong 2 weeks na lang, pagpasok ng June, back to zero sila sa Kongreso. Kasi may mga bagong senador. Nandiyan na si Bam. Nandiyan na si Rodante Marcoleta. Nandiyan na yung mga bagong senador. Bago na ang make-up. Bago na ang setup ng Senado. So unfair sa kanila. Sabihin nila, anong pagbubutuhan namin dyan? Wala kami nung ginawa yan. Yun yung retroactive. Hindi nyo kami mapaparetroact doon sa sinasabi ninyo nung 19th Congress, bago lang kami ngayon. So back to zero lahat. Pwedeng kung hindi bumasa, pwedeng i-file ulit yan. Pero masyado nang malayo yun. At masyado nang malabo sapagkat, sa tingin ko lang sapagkat pag-uusapan doon, kita nyo naman ngayon ang pinag-uusapan impeachment na sino ang para kay Sara, sino ang magvo-vote for the impeachment. Ayun na, nagkakaroon na ng alyansa. Diyan pa lang tinitignan na. Kaya nga tinitignan kung sino ba sina Kiko Pangilinan, sino yung mga papasok ng mga bago, kung kanino kayo di ba? Or independent kayo. Kaya, yan na yung mga pag-uusapan dyan.
Ang pivotal moment, ang pinaka-importanting moment sa June. Kung hindi tayo or kayo na nang umaasa, pinagbobala ng ating mga senador at congressman at ngayon nakaupo na sila, kalilimutan nila yan. Ayun lang naman ang usapan natin noon, di ba? Nagkakabulahan ba o totoo na isa-set ninyo yung term setting? Kung pumasa, naging Republic Act. Iba na rin ang usapan. Alam niyo naman palagi natin sinasabi, naghihintay si Attorney Mac for the question of constitutionality. Kung ang constitutional ba yan? Yan ba ay postponement? O yan ba ay totoong term setting? Yan ba ay retroactive? Na pwede natin pag-usapan pagdating sa June, ha? Huwag muna tayo masyado maging technical ngayon. Or, pag retroactive yan, unconstitutional yan. O yan ba ang purpose ba dyan? Politika, blah, 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 and blah, blah, blah. Marami tayong pwedeng pag-usapan dyan pagdating ng June kung maging batas siya. So, abangan po natin yan. Ito lang ang masasabi ko sa inyo bago tayo matapos sa term setting. Naglilipa na yung sinasabi ng COMELEC tsaka yung mga banner nila, tarps tuloy, yung mga announcements sa FB na yung calendar of events, calendar of activities for the BSKE 2025 December 1 na in-announce din namin dito. Naglilipa na and I think some people, some prospective candidates, nagpre-prepara na. So yung mga nakaupo, magprepara na rin. Doon sa mga, alam niyo sa social media na alala na yung mga nangyari. Kitang-kita nyo naman sa last election. Yung mga masamang nangyari sa social media, mga natalo. Diba? Yung mga nagmura, yung mga nanghagis ng t-shirt, yung mga nang inis, pasayaw-sayaw, na nadali sila. Iba na ang politika. Iba na, hindi na maganda yung nagpapakita ka ng mga ganyan, no? Nakikipag-aasaran ka or mainit ang ulo mo. Iba na, iba ang effect sa social media. So, mag-ingat kayo pero maghanda kayo sapagkat ilang buwan na lang, December na. Hindi ko sinasabing tuloy, hindi ko sinasabing hindi tuloy. May June pa kasi. Pero iba na ang handa. Di ho ba? So, punta ho tayo sa malaking announcement po. Dito po sa Barangay Tayo at saka sa Golden Nation Network. Ayan, mapapainom tuloy ako ng tubig. Kung mapapansin ninyo, ang content o ang programa ng sa Barangay Tayo, lumalabas na ngayon, ina-upload na po sa Golden Nation Network YouTube channel. Okay? Samantalang meron tayong sarili nating channel na sa Barangay Tayo, YouTube channel, na malapit nang mabot ng 100K, 100,000. Tsaka maraming salamat. Pinalaki nyo po. Gusto ng Golden Nation Network na under po kami, under po ako, na empleyado po tayo, na magkaroon ng bagong direksyon. Gusto nilang tumarget ng mas malaking audience. Kasi sa Barangay Tayo YouTube page, nalilimit po tayo sa barangay. No? Sa 91,000, sa 42,047 barangays, i-divide mo na lang, ibig sabihin, per barangay, meron 2 subscriber. Maraming salamat. Napakalaking tulong po yun. Pero Golden Nation Network, yung itong buong network namin, na under po ang sa Barangay Tayo, would like to reach a newer audience. Iba naman. Kasi hindi lang pambarangay ito. Gobyerno to Para po ito sa taong bayan. So, minabuti nila na for a time kinalabang ko. For a time na-stress po tayo. And sabi ko nga, hindi ako papayag sapagkat pinaghirapan namin ni Yusek Martin Dino ito, ni SK May. And kasama na namin si Cap Dondon and Kagawad Marie na hindi basta-basta dapat ganun. Kasi nakabuo kami ng relationship sa inyo. Pero ang relasyon naman yun pwede pa naman natin ipagpatuloy na pag-isip-isip natin na hindi ko kailangang pumalag, kinakailangan ko lang na maging open ako sa mga bagong pangyayari at maging open ako sa bagong audience. Na sa tingin ko naman yun ang mangyayari. Kaya pumayag po tayo na
lahat ng content sa Barangay Tayo, hindi na lalabas sa Barangay Tayo YouTube channel. Kung gusto nyo humanood o panoodin ang latest episodes, nandun po sa Golden Nation Network YouTube channel. Ayan. At least na andyan pa rin ang sa Barangay Tayo. Tayo-tayo pa rin ang magkakasama. Okay? Madadagdagan tayo ng bagong audience. Yung isang show ko, ganun din, The Fourth Estate. Doon din pupunta. Oo. Ang mahirap kasi nito, yung sa Barangay Tayo, mas lumaki kaysa sa Golden Nation Network. Eh. Mas lumaki siya eh. Mas nakilala imbes na Golden Nation Network. Tama nga naman na dapat makilala ang Golden Nation Network kasi doon kami under eh. Alam mo na ho. So, we are looking at that direction at yun na ho, pumayag po tayo being the executive producer sa Barangay Tayo. Ako pa rin po ang executive producer, ako pa rin po ang scriptwriter, coordinator ng mga guests, direction ng show. Tayo pa rin po ang kumukuha ng mga host, tayo pa rin, at tayo nagpapasalamat kina Cap Dondon, Kags Marie, SK May sa kanilang hard work. At lagi kong iniisip ang mga reputasyon nila para hindi sila masira, kaya masaya din naman sila and they will be speaking to a new audience. Pero nandun pa rin ho kayo, samahan niyo pa rin kami. Ang tanong, ano na mangyayari, Kagawad Butch, sa Barangay Tayo YouTube channel? Well, nandun lang yun. Kasi matagal ko na rin din gustong magkaroon ng personal YouTube channel na wala namang ding nagdidikta sa akin, na alam kong sa akin yun. Ano man ang direksyon doon, ano man sabihin ko, wild man o hindi, sa akin yun. Sa akin ang kung sumasakses o sa akin yung sisi kung bagsak. Pero yung sa Barangay Tayo YouTube channel ngayon iba na ang kanyang pangalan, Pambansang Kagawad. Pasensya na kayo kung very mayabang yung title, Pambansang Kagawad, pero yun ho binigay na titulo sa akin ni Yusek Martin Dino nung siya pa ho ang buhay at nagsimula ho kami sa Barangay Tayo, kaya nag-stick. Tinatawag yun hindi ako sa Barangay Tayo tuloy Pambansang Kagawad, kaya nagpapasalamat po ako. Hindi naman pwedeng ibang pangalan kasi baka hindi nyo makilala at lalong tuloy yung mamatay yung channel natin. So the next best thing is Pambansang Barangay. Total naman ho, napapansin ninyo, pagka wild ang pinag-uusapan, politika, malalim, na ayaw kong makasama si Cap Dondon dahil ayoko yung mga nakaupo, mapuputo on the spot. Kasi mga nakaupo po sila, ayoko naman silang mabash. Di bali nang ako. Masasabi natin lahat ng gusto natin doon. Mapapag-usapan natin lahat ng mas malalim na usapan. So, maraming salamat po sa inyo. Tuloy pa rin ang sa Barangay Tayo. Balik-aral po tayo sa Barangay Tayo. Yun pa rin ang ginagawa ng sa Barangay Tayo. Pinag-uusapan. Marami ho kayo matututunan. Yung The Fourth Estate, ganun din po. Yung news events, national events, naandun din po. Pero nasa Golden Nation Network YouTube channel po sila. Gusto niyo mag-stick sa Barangay Tayo YouTube channel, nandiyan po ang Pambansang Kagawad. Personal na po yan. At hindi na ho ako pakikialaman ng station dyan. Sinabi rin naman po nila. So, mas wild po dyan. Mas paganda usapan dyan. Ano dyan? Kung ano yung nakikita niyo mga special message ngayon, yan po magiging usapan. Talagang tapatang bayan yan. No holds barred. Kaya po, masaya po ako. At sana maging masaya din po kayo. At maghanda ho tayo kung ano mangyayari sa June or December. Kaya maraming salamat. Kitang-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa Barangay Tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa